mensahe ng salita ng Diyos at ito po yung magbibigay sa atin ng malaking pag-asa o dakilang pag-asa dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Amen? Nagtutuwid ng buhay dahil ang Word of God ay talagang makapangyarihan. Kaya salamat sa Diyos dahil muli ay nakikita-kita na naman po tayo dito sa inyong tahanan dahil niloob ng Lord na talagang makakarinig ulit tayo ng mga salita ng Diyos at tayo po ay kakaroon ng fellowship ng ganito na kahit ang ating babasahin po dito sa 1 John chapter 3. Pakipagbukas po ang bawat isa sa atin sa unang 1, chapter 3, verse 8, 9, and 10. Sa 1 John chapter 3, verse 8, 9, 10. Yan, babasahin po natin ang dalawang ay tatlong bersikulo o talata dito sa 1 John chapter 3, verse 9, 8, 9, 10. Yan. 1 John. Nandiyan na po ba kayo? 1 John. 1 John chapter 3, verse 8, 9, 10. Yan na po ba? Okay, sige po, babasahin po natin. Hallelujah. Ganito po ang sinasabi po dito sa 1 John chapter 3, verse 8, 9, and 10. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, na tinutukoy niya walang iba kundi si Jesus Christ, upang wasakin ang gawa ng dyablo. Verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Maaari tayo muna po ay panandali ang pumikit at tayo, okay po ba na tayo po tumayo? Hindi ang pagdalang sa Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat po Diyos na banal. Muli narito po kami o Diyos sa gabing ito o Diyos na nagkakatipon Panginoon upang makarinig ng mga mensahe o Diyos na para sa amin, Panginoon. Ang salita ng Diyos dito sa 1 John chapter 3, verse 8, 9, and 10. Ang gusto natin ipakita dito mga kapatid, dito sa salita ng Diyos na ito, pinapakita sa atin ng Panginoon, na kung uunahin po natin ang verse 10, dito makikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino mga anak ng dyablo. Okay, dalawa ang kanyang tinutukoy na anak ng Diyos at anak ng dyablo. Hello. Amen. Okay. Ang anak ng Diyos, sila po daw yung gumagawa ng kalooban ng Diyos at umiibig sa kanyang kapatid. Yan po. Malinaw na sinasabi ng Biblia, makikita natin kung sino yung mga anak niya. Ngayon, ang kabaligtaran noon, yun yung hindi anak ng Diyos. Ang kalalagayan nating mga tao, mga kapatid, dito sa mundong ito, mahirap tayo umibig sa Diyos dahil tayo po ay merong sinful nature. Tama? Hindi natin kayang umibig sa Diyos at hindi natin magawa na makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? May kasalanang naghahari sa buhay natin. Mamaya maunawaan natin mamaya po talagang doon po mapagtanto na ay ganun pala. Makikita po natin, ipinapakita ngayon ng Biblia yung anak ng Diyos at anak ng dyablo. Makikita natin ito yung mga buhay po nila. Kaya sa verse 8, sabi niya po dito, ano po sabi sa verse 8? Hallelujah. Sa verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Okay. Ito po yung dahilan kung bakit si Jesus Christ napunta sa mundong ito. Bakit? Ang tao ay patuloy sa pagkakasala. Lahat, sabi ng Biblia, lahat po tayo nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3, verse 10. Wala. Kaya, ang buhay natin sa mundong ito, control by Satan. Kontrolado tayo ngayon. Kaya
Kaya kung sinasabi natin, nakapag-church ako, punta ako ng langit, kampo na tayo ng dyablo dahil sa kasalanang minana natin, may sinful nature. Amen? Pero ang kabutihan dito ng Diyos, sa kabila noon, na tayo po ay nakakulong sa kasalanan, inalipin ng kasalanan, ang Diyos gumagawa ng paraan, mga kapatid, upang itong kasalanan na taglay nating mga tao, gusto niya pong tanggalin o linisin o alisin sa buhay natin. Kung bakit ang Diyos nagpapadala ng kanyang mga lingkod, mga instrumento niya, upang ipahatid sa atin na ang kasalanan mo, kasalanan ng bawat isa sa atin, ay kailangan maalis ito. Amen? At ang mag-aalis ng ito, sabi po dito sa ating binasa dito, mga kapatid, sa verse 8 pa rin yan, na parito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Iyon ang good news. Sa kabila na tayong mga tao ay patuloy sa pagkakasala, na parito ang Panginoong Hesus, ang buhay ni Hesus, ang salita ni Hesus, upang wasakin yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen? Kasi nga, tayo'y nakatali kay Satanas, sa dyablo. Tayo'y kontrol ni Satanas, at yun ang gusto ng Panginoong Hesus, wasakin yung pagkokontrol niya sa atin. Amen po ba? Ito po yung buhay ni Hesus, at kapag naunawaan mo ang buhay ni Hesus na nais niyang ipartake sa atin, ibahagi sa atin, yung sabi sa John chapter 10 verse 10, na parito sa John 10:10b, na parito ako, sabi ni Jesus Christ, upang magbigay ng buhay sa mga tupa. At ang buhay na ito yung buhay na, sabi doon, kasiyasiya, lubos at kasiyasiya, abundant life. Amen? Yun yung buhay na ito, mga kapatid, na iniaalok ni Jesus Christ sa mga taong hiwalay sa Kanya. Ito po yung mga nagkasala, yung may sinful nature. Ito yung iniaalok niya sa atin upang mawasak yung gawa ng dyablo sa bawat buhay natin. Hindi kayang wasakin ng anumang inaniba natin ng reliyon. Hindi po kayang wasakin ang gawa ng dyablo sa loob natin. Hindi niya kayang wasakin. Ang may kakayalang ng magwawasak dito, mga kapatid, sa ating minanang kasalanan o sinful nature, ang buhay ni Jesus. Amen? Amen. Kaya naparito siya sa mundong ito upang yung buhay na taglay niya maging sa'yo rin. Ipapartake niya sa atin, ibabahagi niya sa atin, magiging kabahagi ka ngayon ng buhay niya. At itong buhay nito, ito yung buhay na makalangit, na taglay ni Jesus Christ. Amen po ba? Kaya sabi sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan. Ano pa doon? Ako ang katotohanan. Ako ang buhay, sabi ni Jesus. Amen? Walang makakapunta sa Ama o sa kaharian ng langit kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kilalanin mo si Yesu Kristo sa mundong ito habang tayo po ay nabubuhay. Kasi kapag hindi mo nakilala itong si Yesu Kristo na napako sa cross, sigurado tayo, 100%, papasok tayo doon sa naglalagablab sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya kilalanin natin, siya po yung paraan. Hindi lang, mga kapatid, yung gawin mo siyang, ang basehan natin kay Jesus Christ is, siya po yung nagtutugon, nagbibless sa atin. Dapat hindi lang ganun ang ating kaisipan, bagamat ganun naman ang karakter ni Christ, pero ang tingin natin, mga kapatid, Panginoon, pag sinabing Panginoon, sinusundan. Amen? Panginoon, merong alipin. Tama po? Ganun po. Kaya lahat ng mga nakakilala sa Panginoong Hesus, isuot natin ang pagiging alipin. Ano yung alipin? Servant. Not boss. Amen. Servant. Ang servant, ang alipin, walang karapatang itong magreklamo. Amen po ba? Sa kanyang Panginoon, walang karapatan magreklamo ang alipin. Amen po ba? Ang ating Panginoon mahabagin. Kung bakit tayo, mga kapatid, pagkatapos tayo po ay iniligtas ng Panginoon, pagkatapos natin naranasan ang kanyang biyaya, pinatawad ang ating kasalanan, idadaan niya tayo sa mga pagsubok sa buhay upang lakaran ang totoong pananampalataya. At marami tayong mararanasan diyang kapighatian,
talagang madi-discourage ka, mga kapatid. Pero yun pala yung way ng Lord upang sa ganon tayo po ay hubugin. Alisin yung mga bagay na karakter na hindi galing sa Panginoong Yesus. Lahat ng mga minana nating kaisipan sa makabundong ito, lahat ng minana nating mga namana natin sa mga ninuno natin, sa mga pamahiin, ano pa, yung mga na-pick up natin dito sa mga ninuno natin, yan ang unti-unting tinatanggal ng Panginoong Yesus sa mundo nito. Amin, habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Kaya kapag talagang ginawa mo siyang Panginoon, wala tayong karapatang magreklamo. Kasi idadaan niya tayo sa, sa gagawin kang alagad ng Panginoon. Kaya wala kang karapatang magreklamo kasi nga, gusto niya tayong mapabuti. Kasi may buhay na inihanda ang Panginoon sa atin. Una, bago tayo makarating doon, kailangan mawasak muna yung gawa ng diablo sa buhay natin. Amen po ba? Kailangan mawasak. Paano? Kailangan mo i-surrender ang buhay mo sa Lord. Una, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Hindi naman katulad ng mensahe nung nakaraan, hindi makakilos ang Diyos kung hindi mo ipapasako po ang buhay mo sa Diyos. Kaya ang kanayon tayo na gagalawin ng diablo. Kokontrolin ng diablo kasi nga, paano makakilos ang Diyos? Hindi mo nga ipinasakop sa Kanya. Yun yung unang kailangan natin gawin mga tao. Ipasakop sa Diyos una ang buhay natin. Pang sa ganun, hindi tayo kayang galawin ng diablo. Amen? Amen. Kaya dito po sa ating topic mga kapatid, sa gabing ito, pagdating sa verse 9, ito po yung napaliwanag na rin nung nakaraan sa verse 9, sa 1 John chapter 3, verse 9. Ito yung buhay, ito yung klaseng buhay na hindi maaari magkasala. Yung ipinanganak sa Diyos. Hello? Amen? Pero kung titignan po natin, sa buhay natin bilang Kristiyano, mukhang nung naging Kristiyano ako, malapit ako ngayon sa kasalanan. Mas nakakagawa pa ako ng kasalanan at lagi ako inuusig ng aking konsensya. Pero salamat sa Lord kasi kung ganun, mga kapatid, hindi mo na buhay yon, hindi mo na lifestyle, hindi mo na yung nature kapag inuusig ka ng loob mo, ng konsensya mo. Amen. Pero nung tayo wala pa kasi sa Panginoon, kapag gumawa ka ng kasalanan, hindi ka uusigin ng konsensya mo. Kasi buhay mo yun lifestyle natin yun Galing tayo sa kasalanan, pero sabi sa Colossians chapter 1 verse 13, inilipat na tayo sa kadiliman. Amen. Inilipat tayo sa kadiliman at nilagay tayo doon sa liwanag ni Kristo. Yun yung mga pagdating sa kasalanan mga kapatid, natapo pa lang sa isipan mo, kumbaga nakukonsensya na tayo. Ganon ang mga ipinanganak sa Diyos. Yung sabi sa verse 9, ating topic ngayon, ito yung buhay na hindi kailanman magkakasala. Ipinanganak sa Diyos. Ayan. Maaring malilito tayo ngayon. Kasi may mga karanasan po tayo na after po natin na born again, after po natin ipinanganak sa Diyos, after po natin binago ng Diyos, bakit nagkakasala pa rin tayo? And sabi ng Biblia, nahanap mo bro? Nahanap mo dyan? Pakibasa nga bro, verse 9 lang. 9 lang chapter 3, verse 9. 1 John 3:9. Malapit sa dulo. Malapit sa pahayag yun. Malapit sa dulo siya. Okay. dulo. Pahayag. Malapit. Pero may Ilocano po kayo dito? Meron Pwede po. po pakibasa mo na Ilocano bago si brother. 1 John 3:9. Haan nga agbasol ti anak ti Diyos. Agsipod ta adaken kuha na iti kababalin ti Diyos. Gaputa ti Diyos iti amana saan ang mabalin ti agbasol. Hangag basol iti nayanak iti Dios. Noon mga kapatid, malaking katanungan niyan sa akin, question mark. Yung ipinanganak daw sa Diyos, hindi na daw yung nagkakasala. Wow, sabi ko sa sarili ko noon, Panginoon, iniligtas mo ako, Lord. Pinatawad mo ako sa kasalanan ko. Naging Kristiyano ako. Pero bakit nakakagawa ako ng kasalanan? Sabi mo sa Bible, sa salita mo,
ang ipinanganak sa Diyos, hindi na nagkakasala o hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala dahil may binhi ng Diyos. Sige, brother, pakibasa nga. John 3:9. 9, so 9 lang to. Okay lang, sige. Whosoever is born of God doth not commit sin. That For not his commit sin. seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Yan. Hindi na siya magre-remain sa sin dahil siya ay ipinanganak sa Diyos. Bakit? May binhi ng Diyos. Okay, gusto natin linawagin, maging malinaw yan. Kasi nakakalito po yan. Sabi kasi niya, ang ipinanganak sa Diyos ay hindi na nagkakasala o nagpapatuloy sa kasalanan. Totoo kaya yan sa sarili natin? Mukhang hindi yata totoo sa sarili natin, no? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, tayong mga ipinanganak sa Diyos. Ano yung gusto niyang sabihin po dyan? Yan, malaking question niya sa akin noon. Pero salamat sa Diyos, habang tumatakbo ang panahon, pinaliwanag ipinakita sa atin ng Panginoon yan. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, nung tayo po'y pumasok sa buhay, na ganitong buhay, sa Kristyanismo. Pag sinabing Kristyanismo, mga kapatid, sa pagsunod kay Jesus, hindi po yun in general, kasi pag sinabing Christian, nakatira sa Pilipinas, hindi siya Muslim. Yan. Pag sinabi natin Kristyanismo, mga kapatid, yung mga sumusunod talaga kay Kristo, yung sa panahon ng mga apostoles, ganon, na buhay. May balik sana nawa din sa panahon natin. Pag sinabing Kristiyano, hindi, ano siya talaga, totoong sumusunod kay Kristo. Okay. After po natin, mga kapatid, na ipanganak sa Diyos, hallelujah, pumasok po tayo sa dalawang klaseng buhay na nature. Noon, nung hindi pa tayo, hindi pa ganito buhay natin, sumusunod sa Lord, isa lang nature natin. Anong nature natin? Sinful nature, makasalanang buhay. Pero nung pumasok tayo sa ganitong buhay, dalawa na ang nature. Ito yung tinatawag na dual nature. May lumang pagkatao at may bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao, ito yung ipinanganak ng Diyos sa loob mo. Ito yung sinasabi ng, susunod po, may paliwanag natin yung pagiging born again. Yung sa first time na sinasabi na hindi nagkakasalang ipinanganak sa Diyos, ito po yung pangalawang nature. Yun yung na-born again, ipinanganak sa Diyos, yung espiritu nating patay, binuhay ng Diyos. Amen. Dahil may binhi, may seed na naitanim sa puso natin o sa espiritu natin, yun yung bumuhay. Amen. Noon, para tayong zombie sa harapan ng Diyos. Nagpe-perform ka na buhay, pero ang totoo, patay tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil ang binhi ng Diyos na itanim sa puso ng tao sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, dinala niya sa puso natin, nabuhay ang ating Espiritu. Amen. Nabuhay yung puso natin. Sabihin natin, magaan na pananalita, puso. Pero ang totoo, Espiritu natin. Tatlo kasi ang meron sa tao. Katawan, kaluluwa, Espiritu. Yung Espiritu natin, yun ang binuhay ng Diyos. Kaya, hindi na tayo parang zombie sa harapan ng Diyos. Totoong buhay. Amen. Ganun po yung may totoong may relasyon sa Diyos. Iyon yung hindi nagkakasala. Ito po yung sinasabi. Sa ibang talata ng Biblia, ito po yung new creation. Ang bagong nilalang. Sa ibang talata, sa John chapter 3, verse 3, ito po yung born again. Ipinanganak muli ng Diyos. Dating patay, ipinanganak. Yung buhay na nawala, ibinabalik lang. Yun yung pangyayari sa Garden of Eden, di ba, na italakay natin noong nakaraan. Ibinabalik lang yung buhay na nawala, na ninakaw ni Satanas. Amen? Kapag yung buhay na ito na ibalik, mga kapatid, malakas po tayo sa kalangitan, sa Ama. Amen po ba? Kasi ang hinahanap po talaga sa kaharian ng langit, ang buhay ni Jesus. Taglay ba natin? Naghahari ba sa atin? Kaya, hindi lahat ng Kristiyano, mga kapatid, ay talagang malakas sa langit. Yung may buhay lang ni Jesus, naghahari lang. Ito po yung sa Mateo chapter 6 verse 33, di ba? Sino pa nakakabisado yon? Di ba? Talagang matunog yan, lalo na sa mga karamihang church. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Matunog yan. Ang sabi ng iba, unahin mo ang Diyos. Put God first. Kaya yung mga maraming mensaheng ganyan. Put God first. Sabi niya. Unahin mo ang Diyos bago ka
Parang ganito ang paliwanag ng karamihan po natin sa ibang naririnig natin. Bago ka maglaba, pagdating ng araw ng linggo, magsimba ka muna. Tama? Opo. Put God first. Mateo 6:33. Ganyan. Para i-bless tayo ni Lord, idaragdag lahat ng mga bagay. Tama po? Pagising ng umaga, bago ka magkape, bago ka gumawa ng mga bagay na trabahuin mo paggising ng umaga, kailangan mo munang manalangin. Put God first. Yun ang kaisipan po natin dyan. Para i-bless tayo ni Lord. Kasi nga, inuuna natin si Lord sa mga ganyan bagay. Mga kapatid, sabi ng Bible, sa Tagalog yan sa Mateo 6:33, ngunit sumikapan muna ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. Amen. At ang kanyang katwiran, sa ibang translation, ang kanyang kalooban, pagsumakipan. Ibig sabihin, sa English kasi medyo mas malinaw, seek ye first. Kailangan mong hanapin, unahin. Ano yon? Na ikaw muna ay pagharian. Malinaw. Pagharian ng Diyos. Amen. At kapag naghahari ang Diyos sa atin, alam niyo mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, lahat nandoon ang pangangailangan ng tao. Sa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, kaysa naman yung declare ka ng declare, ay declare Mateo 6:33, hindi naman naghahari ang Diyos, hindi mo naman pinipili araw-araw ang Diyos. Tapos sabihin mo, pagpapalain ako ni Lord, hindi mo nga pinaghahari ang Diyos eh. Sinasabi mo lang, I claim it, I declare, ang buhay natin makasalanan patuloy sa karumihan. Hindi po yung gano'n. Kailangan pagharian muna tayo ng Diyos. Ipasako po sa Diyos ang buhay mo. Yes, kapag pinasako po ang Diyos sa buhay mo, ikukonvict ka ng Espiritu ng Diyos, dadaling ka doon sa spiritual na buhay. Kaya natututo tayong manalangin. Bakit? Dahil nagpupush siya atin upang manalangin, magtiwala lagi sa Diyos. Ipush tayo ng banal na Espiritu, pumunta ka sa church, makinig ka ng Word of God, ipupush ka ng Holy Spirit, magbasa ka ng Biblia. Amen? Amen. Yun yung mga pinaghaharian ng Diyos. Amen. Amen. O sabi ng isang Colossians, chapter 3 yata po yun. Ituon mo ang iyong kaisipan sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? Ang sabi niya doon, yung kaisipan mo, ituon mo sa mga bagay na makalangit. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Kasi kung yung pagtutuon ng ating kaisipan sa mga bagay na makalangit,